to. May mga obstacles, may mga balabak, kung wala sila. Pero dami na diri sa kalimutan, no? Pero kung ato lang sipon, ang isang pinaka-masiling na itong best time. Adlaw sa hindi naman sila nga kita tungod kay Domingo, kundi tungod nga kita nagakipon, no? Sa aton na pagtuon. Madamo na subong sa pamaagi, no? Kung sa hindi kita makatuon, may ara kita online. Pero balaw ka, ara gina sa Bible ang physical fellowship. Nakita nyo sa Book of Corinthians, chapter 11, sabi dira ni Paul, no? Atong gin-rebuke niya ang mga taga-Corinto, mag-gather sila yan, dito sila yan taon na, kakaon pa niya po, gulingon pa sila, naging halos nahimo nila pero niya ang celebration sa Lord's Supper, na hindi man dapat na ila imuon. That is why din saway sila ni Kristo Paul. Pero ba't silingon, ang pag-gather niya physically, no, ay importante din na para sa body ni Christ, and that is to edify our presence ng atong mga namukha ko, hindi ko rin edify ng kilita-ita, di ba? No? Balo ka sa isang kasimana, halos yung hindi na tawag kilita-ay, kasi grabe man, busy man kada isa sa aton. Pero ang adlaw sa Domingo, kanamit na magkilita-ay kita personal, no? Personal, makakumusta na, kumusta ka mo dira, no? Although nga kabalo naman ta na we can do that sa social media, pero kanami gina yung physical. But silingon, hindi ta gina yung pwede i-negate o hindi nato pwede i-design, hindi nato pwede i-substitute sa ano man nga mga platform sa mga Bible study o pag-meeting sa buong araw, no? Pangabay lang, no? Sa inyo prayers, bisan sa inyo personal na prayers, i-include natin si CD, no? Ang ako ni Ma'am, kami Manong, no? Ada subong sa ospital, siling ka doktor, pneumonia, pari sila kayo subong sa Metropolis, no? Hospital, kagapon, sang agamang na, o sang gabi, indala, naligan na gabi, naligan na gabi. Pag-pray mo so si CD, include natin sa prayer, no? Pwede lang, okay, okay, so sampai nagulata sa ating iba ng mga kauturan, ano ka mo, kung nagkatuon lang ka po sa hindi niya prophecy, pero kung nagalagtaw mo ka mo sa mga nagkatapo sa Israel, siguro maaaring mo lang sila katulog yung biyaga dito. Hindi na siling kabalo kita na God is not doing prophet sa mga sa prophetic program subong, but we know some transition. Every program na mag-end, kag magbago, may mag-start, may harapin sa transition. Kaya sa program ng prophetic program, nung i-implement ng Panginoon yung tinatawag na mystery program, there was a transition during the time, and the Book of Acts, it was recorded in the Book of Acts. Okay? So, let us pray, no? At least kita padayon, kabahay nga pagdimaayo ang atong pagtuon, padayon nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. We pray, Amay nga balaan, Lord, nagpapasalamat kami sa iyo sa aking oportunidad o ibigay mo po sa aming umaga na ito upang kami po ay makapag-fellowship physically kasama ang mga kapatid diyan sa pananampalataya. Present man ngayon physically at yung mga kapatid namin that are online, salamat po sa kanilang pagbigay ng kanilang precious na time na makibahagi sa aming pag-aaral ngayong umaga na ito. We are praying na yung mga salita, yung topic na aming pag-aralan ay sana po magiging edifying sa amin bilang mga members ng Body ni Christ, na
pray po kami na kung pwede lang po kung ano yung kagustuhan, will sa apo po ni Manang. Mag-pray po kami kay CD. Kung pwede lang po ay gumaling sana siya sa kanyang sakit. Ikaw po ang nakita ng kanilang kalagayan, kung ano yung sitwasyon po nila ngayon, financially. Alam po namin na napaka-magastos po kung nasa hospital ikaw. Alam po namin na andyan din po kayo bilang aming ama na makahingi po kami ng tulong. Lapit po kami sa iyo upang mag-request, mag-pray. Kung ano man po ang iyong mga will, ang aming lang po prayer na sana po yung mga bata sa ngayon, hindi lamang materially or masuplayan ng kanilang mga magulang ang dapat kailangan nila, kundi din po sabiyahan ng mga magulang, ng mga anak po nila na habang maliit pa ay maituro ang tamang pamumuhay na makilala po nila ikaw at yung bugtong na anak na si Jesus Christ sa kanilang buhay. Alam po namin ang sistema ng kalibutan at yung programa ng kabilang, yung kalaban po ay nakapokus sa mga kabataan upang habang maliit pa sila ay makuha ng Satan ang kanilang atensyon. Alam po namin na diyan po napifail marami sa mga parents dahil po napabayaan nila ang kanilang mga anak upang ito po ay magbiyahan sa tamang pananampalataya. Kaya yan po ang prayer namin na ang mga magulang ang dapat mag-initiate, gumawa ng paraan upang yung kanilang mga anak, mahal sa buhay, mga pamangkin, mga paryente, mga kabataan na silingan, neighbor po nila, ay maging gamit po sila upang ang mga kabataan na ito ay madala po sa iyong paanan at makilala ang tamang kaligtasan sa ngayong panahon ng dispensation of grace. Yan po ang dalangin namin para sa mga magulang po na maging wise sa pagdala ng kanilang mga anak. Hindi po namin dapat ipaubaya ang aming mga anak sa sistema ng mundong ito. Nakakain lamang sa kanila at magdadala sa kanila sa kalaglagan doon sa impyerno. Yan po, at sana po, yan po ang hingit po namin, request po namin, hindi ka po namin pwedeng utusan dahil ikaw po ang Diyos. Ang ginagawa lang po namin ay nagre-request po kami at nagpangabay na pwede lang po bumalik din si okay? In Jesus' name. Okay, so yan talaga ang magawa lang natin, ang pray. Alam natin na hindi po natin pwede mautusan ang Panginoon, kundi mag-pray po tayo. Yan yan talaga minsan habang nakahiga ako minsan nag-aaral, naisip ko yung mga bata, yung bawat members ng ang bawat kasama natin dito sa ating fellowship. Ang daming mga bata na sana andito yan sila ngayong araw na yan, yung ito, no? Kung magigiyahan natin yung habang maliliit pa. Kaya nalulungkot nga ako pag sinabi ni Brad Saul, Brad, yung mga bata dati doon, sa doon na sa iglesia, kasi meron silang doon, ganito, meron silang gano'n, yung mga pagkain doon, mga ano. Nalulungkot talaga ako mag-isip, no? Sa mga gano'n. Kasi dapat yung mga magulang, kasi dapat nabibigyan sa kanila. Hindi naman natin gaya pantayan yun, na magbibigay tayo na para lang aakitin sila dahil may ibibigay tayo. Kasi ang nangyayari nga, gano'n na lang, yung baptis pa nga tayo, nagawa din natin yan. Pero yung attention nila doon na lang sa makukuha sa church. Wala naman. Pag wala na, alis na naman sila. Punta na naman sila sa gano'n. Dapat kasi tulungan nyo naman ako, hindi ko naman kaya yun ako lang mag-isa. Minsan naiiyak ako, isipin yung mga kalagayan ng mga anak nyo, yung mga sikat kapitbahay nyo, na maaabot nyo rin lang sa
So, tulungan natin ito. Hindi ko kasi kaya yun. Ako lang magawa ng ganun na lang, pati lang mag-akay sa mga kabataan sa lugar nyo. Dapat, kayo na nakakaintindi, alam nyo na yun, nangyayari sa mga bata, kinakain lang ng sistema ng mundo. Dapat, magkaroon din kayo ng burden. Alam ko, ligtas ako. Bakit ang sipag nila, kagaya nila ni Carrillo, yung mga ano nila ni Carrillo, bakit ang sipag nila na tinatangay lang nila yung mga bata sa kalikulan? Yun ang hindi ko naisip sa atin minsan. Bakit ang sipag ng mga tao yun? Bakit ang sipag mo sa mga denomination na yan? Hindi naman yan sila, ano? Alam mo, Manang, bakit sila binibigyan? Kasi nangungulikta naman yung simbahan nila. Tatahits doon. Ano sa ating mga, hindi ko naman kaya i-provide lahat yun. Oo nga. At saka nangungulikta talaga sila. Ito silang koleksyon. Tayo wala tayong koleksyon. Hindi tayo nangungulikta. Kaya atin na yung effort, atin yung dapat initiative to help the work. Yan. Hindi kasi tayo iba. Tayo sa kanila. Hindi tayo yung sistema natin, nila ayaw natin gawin na mangungulikta, hindi. Kasi alam nyo naman, di ba? So, kaya meron silang resources na ginagamit. Yung sa atin is, atin magawa natin yun eh, kung gusto natin gawin. So, yan po ang ano natin. Hindi naman pwede na yan ko lang. Kasi naman tayo nang umulit ka dito para dyan. Pagtulungan na lang natin to. Yung kasi nalulungkot ako mag-isip ng mga anak. Na, lalaki na yan, lalaki. Kahit anong gawa natin ng programa. Kasi, number one, dapat talaga yung control. Dito ka, hindi ko. Kasi pag pinabayaan natin talaga sistema ng mundo, talaga napakasarap ng sistema ng mundo. Talagang doon ang attention nila. Lahat ng pagpata, lahat ng ano-ano. Kung suksandi lang na matuturoan natin sila dapat, gano'n, wala pa. So, kaya nga gusto ko sana. Okay, so, in-express ko lang po yung ano ko, yung nasa loob ko. Kasi nangyayang ako sa mga bata. Butin pa nga natin yung mga matatanda na wala. Okay? Kanina pa pala wala din. Okay, so yung pag-aaralan natin ngayon as posted, is tungkol sa andiyan na tayo sa Acts chapter 2. So, Acts chapter 2, natapos na natin ang Acts chapter 1 at actually kahit natapos natin yung Acts chapter 1, may mga aral pa dapat na dapat nating maturo dyan, ano? So, kaya yung gagawin natin, meron tayong bisita, no? Mag-asawa ito. Welcome, no? Ano, kantahan muna natin sila? Kulit yung mga kasawa. Tingnan nyo din dyan si brother, ano yun, Bondrock. Baka darating din yun. No? So, welcome natin si Mr. and Mrs. Ano ka rin? James. Okay, James, ano? Ano ang pinito? Hinayan. Nakita ko na sa Facebook ko yun, okay. Nanood na, natin, ating live Bible study. So, yung ating topic ngayon sa Acts chapter 2, natapos natin ang Acts chapter 1. So, may mga dapat pa talaga tayong ma-learn, no? Pero, kaya gagawin ko yan sa ating online Bible study. Darating din yung panahon na ma-cover pa natin yun, kagaya ng mga witnesses, no?
tinuutusan sila ni Kristo, Jesus Christ, before siya umakyat sa langit, na sila ay magiging witnesses after they receive the Holy Ghost. So, pag-aaral natin yan, gagawin ko yan parang supplemental study sa Book of Acts. Okay? But since natapos na natin yon, gagawin natin yan sa ating Bible study online. So sa ngayon, yan tayo sa Acts chapter 2, verse 1. No? Hanggang verse 11 yung ating pag-aaralan natin ngayon. At kung may time pa, may tutuloy na din natin yun. Verse by verse, pag-aaralan natin itong mga verses na ito, isa-isahin natin ang mga verses na ito. Ano? So, yung makikita natin dito sa Acts chapter 2, verse 1 to 11, actually, no, is number 1, is the pouring, tama ba spelling ko, no? Pouring of the Holy Spirit. Yan, no? Yan man natin makita sa verse 1, verses 1 to 3, no? Okay? Verses 1 to 3, din makita din natin yung mga recipient. Kung sino yung tumanggap ng Holy Spirit at the time. The recipient. Okay, the recipient and what? The spectators. Yung mga nanonood doon. Spectators, no? Of the wonderful work of God. Huh? Wonderful works of God. Nawag yun na wonderful works of God. Okay? Yan po yung makikita natin dito sa mga verses na ito. Ano? Una-una, sabi niya dito, and when the day of Pentecost was fully come. Bigyan ng Bible sila ni James, kung mayroong Bible dyan. Meron kayong Bible. So, maganda, no? So, hindi siguro Bible yan. So, sabi dito, and when the Pentecost, the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord. So, alam naman natin na sa chapter 1, yung mga apostles, no? 12 apostles ni Jesus Christ, kasi pinalitan na nga si Judas ni Matthias, naging 12 na sila nung matapos yung chapter 1, no? At alam naman natin na within 40 days na nabuhay muli si Jesus Christ, ay naging kasama nila si Jesus Christ for 40 days and 40 nights. At alam natin na sa mga panahon na yon, patuloy ang pagtuturo sa kanila ni Jesus Christ ng what? About the coming kingdom na ibibigay sa nation Israel, sa kanila. Okay? At alam natin na 40 days, no, ika-40 days, umakyat si Jesus Christ sa langit. Diba? Nag-ascend na siya sa langit. Si Jesus Christ. Noong pagka 40 days. So, ngunit, sabi dito, sa verse, and when the day of Pentecost. Okay? So, the day of Pentecost. Ano bang ibig sabihin ng Pentecost? Kailangan maintindihan natin ito. Ibig sabihin yan is the 50th day. Yung ika-25 araw. 50th day. So, Jesus Christ umakyat noong
ika-40 days sa langit. Then, pagdating na ika-50 or 50 day, ay nag-celebrate sila ng Pentecost or Feast of Weeks. Yan yung tawag dyan sa kanilang Jewish feast na binigay sa kanila ng Panginoon na dapat nilang i-celebrate. Okay? So, yan yung Pentecost. Pente means what? 50. Yan yung ibig sabihin ng Pente. No? Means 50. Or tawag doon? Limangpo. No? Sa Tagalog. Na araw. So, bakit ba nagsiselebrate sila ng Pentecost o tinatawag natin Feast of Weeks? Pag sinasabing Feast of Weeks, ito yon. Ibig sabihin, sa umpisa ng kanilang first month, which is month of Nisan, or Nisan, no? Kasi yan yung, yung Jewish calendar, ay hindi yon kagaya ng sa ating ginagamit ngayon. Yung ginagamit natin ngayon is, anong calendar ito? Gregorian calendar, no? Ipinalit ito nung si Pope Gregory, gumawa sila ng calendar which is based on sun circle daw, ganon. Okay? Yung sa Jewish calendar based on lunar, sa moon. Okay? That is why meron lang sila 30 days every month. So, yung feast na yon ay pinag-celebrate sa kanila ng Panginoon doon pa mismo sa umpisa pag-alis nila doon sa Egypt. Okay? Mababasa natin, tingnan natin sa Leviticus chapter 23. Kasi magtataka tayo, bakit ba sila nagsiselebrate ng gano'n? Bakit ba lahat ng tao, bakit ba napakaraming Jewish people during the time sa Jerusalem nung mag-preach si Peter doon sa noong Pentecost? Tingnan natin sa Leviticus chapter 23. Ito yung mga fresh 7 feasts of God na pinapa-celebrate sa mga Jews, sa mga Hudyo. Okay? So number 1 na feast is the Feast of Passover. Sabi dito, Leviticus chapter 23 verse 5, in the 14th day of the first month at even is the Lord's Passover. Kaya tingnan nyo ha, yung sineselebrate ng mundo ngayon, na Passover na tinatawag, yung sa Pilipinas is yung pagpako kay Jesus Christ, doon sa kanila Passover yun, yung celebration yan yung time na inutusan sila noong lumabas sila sa Egypt, na pumatay sila ng mga lamb, no? At saka yung blood nilagay doon sa kanilang poste ng kanilang mga doors upang hindi sila mapatay pagdating na noong judgment ng Panginoon. Yan yung nangyari sa mga Diyos. So, pinapaselebrate ng Panginoon sa kanila yon at ang tawag doon is Passover. So, kailan nila sineselebrate yon? On the first month of Jewish calendar, which is what? The month of Nisan or Nisan. Okay? Sa atin, napupul yan, it's either March or April. So, pagbilang yon, magbilang sila mula dyan sa ilang sabat? 7 sabats. Umpisa ng day 1 ng first month nila, which is Nisan, magbibilang yan sila ng 7 sabats. Ibig sabihin 7 weeks. So 7 weeks times 7, that is 49. Then, plus 1, pagka umaga niyan, ika-50, that is why tinatawag yan na Pentecost. They will celebrate ng tinatawag nila Feast of Weeks. Ito yon. First, okay? Yung sunod nila na feast is mababasa sa Leviticus chapter 23 verse 2, verse 6.
And on the 15th day of the same month, no? Sabi dito, the feast of unleavened bread unto the Lord, 7 days you must eat unleavened bread. Yun yung pangalawa nilang feast. Yung pangatlong nilang feast is what? Leviticus 23 verse 10. Speak unto the children of Israel, and say unto them, when ye be come into the land which I give unto thee, unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest unto the priest. This is the third feast that the Jewish people, the nation Israel, are celebrating. Then the fourth is found in verse 16. Sabi dito, even unto the morrow, after the 7th Sabbath, shall ye number 50 days, and ye shall offer a new meat offering unto the Lord. So, yan yun. Pagdating ng 50 days, no, from the first month of Nisan, magsiselebrate sila ng Day of Pentecost. Yan yun, nangyari dito sa verse 1 ng Acts chapter 2. So, pagdating na ika-50 araw, nag-celebrate sila ng Pentecost. At anong nangyari sa time na yon? Verse 2. And suddenly came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. It filled all the house where they were sitting. Okay? So, habang yung mga apostoles at yung mga kasama pa nila na nag-iipon, mga believers sa Kingdom Gospel, sa mga members ng Little Flock, ng grupo nila ni Peter, na itinatag ni Jesus Christ sa Matthew chapter 16, habang andun sila sa lugar sa Jerusalem, in the upper room during the time, naghihintay sila. Anong hinihintay nila noon? Ang instruction ni Jesus Christ na huwag sila umalis doon at hintayin nila na mabaptize sila ng what? Holy Ghost. Okay? Ano ba ka-importante itong Holy Ghost? Okay? Malalaman natin ngayon. So, sabi dito, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. At ang nangyari, habang andoon sila sa room, no? Alam naman natin na mga 120 sila doon, kasama ang 12 apostoles. Ano? At habang umuupo sila doon, while they were sitting, sabi nila, it filled all the house where they were sitting. Yung bahay na kung saan sila naghihintay ng baptism of the Holy Ghost, nung dumating na ang Holy Ghost, ano sabi dito? And napuno yung bahay kung saan sila ng mighty wind. Bakit wind? Bakit wind ba yung Holy Spirit? Alam nyo sa Bible, ang Holy Spirit is always associated with wind. God's breath. God's breath. Di ba, maging-hawa ba lang ito sa air, wind, di ba? Kaya tingnan mo, nung panahon na i-resurrect ng Panginoon, yung Jewish people, bibigyan sila ng bodily resurrection, pagbalik ni Kristo sa kanyang second coming. Tingnan mo yung prophecy. Paano sila mabubuhay? Ezekiel chapter 37. Ezekiel chapter 37. Sabi dito, verse 5, basahin ko so that is yung mga mata. Thus saith the Lord God unto these bones, behold, I will cause breath to enter into you. Habang pinakita ng Panginoon yung valley na puno ng mga bones, puno ng mga kalansay, ng mga Jewish people, ng mga saved na Jewish people,
Ha? Sabi ng Panginoon, ano sabi niya? I will cause breath to enter into you. Breath, wind, hininga, no? Spirit always associated with wind. Kaya tingnan mo, nung dumating na yung Holy Spirit ng Day of Pentecost, no? As promised by Jesus Christ, no? At ni John the Baptist, na mabaptize sila ng Holy Ghost, na anong nangyari? Napuno ng wind, mighty rushing wind, yung bahay kung saan sila naghihintay. Okay? So, tingnan mo, pagtuloy ko basahin, ha? Verse 6. And I will lay sinews upon you, and will bring a flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. So the Jewish people na mga namatay na, no? Na mga namatay na i-resurrect ng Panginoon sa kanyang second coming, ay bibigyan niya ng mga ugat muli, bibigyan niya ng mga laman, yung kanilang mga buto is mag-join ulit, at pagkatapos niyan, ano mangyari? Bibigyan sila ng mga balat at laman, at pagkatapos niyan, ano mangyari? Buhay na ba sila? Gagalaw na ba sila dahil binigyan na sila ng laman, skin, at mga ugat, mga nerve? Hindi pa. Ano ang isang kailangan? God's breath. The Holy Spirit of God should enter into them para sila mabuhay. Kaya tingnan mo sa verse 8. And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them. Nilagyan na sila ng laman, nilagyan na ng panit, nilagyan ng mga ugat, hindi pa rin sila buhay. Bakit? Anong kailangan? Then, verse 9, Then said unto me, Prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, Thus saith the Lord God, Come from the four winds of breath, and breath upon this slain, and they will live. Kita nyo? Paano na mabubuhay ito? When the Spirit will come. Yan yung pamamaraan ng Panginoon upang i-buhayin, i-resurrect itong mga tao na to in the future during the second coming of Jesus Christ. But today, noong panahon na yon, na ang Holy Spirit dumating sa mga recipient, sa mga apostoles noong time na yon, something happened. Kasi mga buhay sila dati, physically, so hindi na sila kailangan buhayin physically. Anong ginawa ng Holy Spirit during the time? To empower them. Kaya mamaya makita natin kung anong power ang napunta sa kanila after na yung Holy Spirit pumasok dito sa kanila. After they were baptized by the Holy Spirit. So ano ba itong event na ito na nangyari na ito? Ito yung sinasabi ni John the Baptist sa Matthew chapter 3, verse 11. Anong sabi ni John the Baptist? I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh me after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall what? Baptize you with the Holy Ghost and with fire. So itong time na to, sa Acts chapter 2, the pouring of the Holy Spirit, no? Ang pagbubo o pagdating ng Holy Spirit na na-promise doon ni John the Baptist, ay yan yung time na nangyari yon. Okay? But, itong pag-pour ng Holy Spirit, pagbubo ng Holy Spirit sa kanila, ay mangyari lamang kung si Jesus Christ ay umakyat na papunta sa langit. Alam niyo ba yun? Tingnan mo sa John chapter 16.
John 16, verse 7. Ano sabi dyan? Sabi ni Jesus Christ, "Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for me that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you." Paano nangyari na ang Holy Spirit dumating? Dahil it was prophesied, it was promised unto them that they will be baptized by the Holy Ghost. Then, Jesus Christ Himself told the members of the little flock that He will go up to His Father so that He can send the Holy Spirit unto them to comfort them. The other name of the Holy Spirit is ano? The Comforter. Alam niyo ba, naintindihan niyo ba kung bakit Comforter siya? Ano ba i-comfort ng Holy Spirit during the time? Ano ba ang kailangan, bakit ba kailangan i-comfort ng Holy Spirit ang mga Jewish people? Alam mo, ang Holy Spirit hindi nag-comfort sa inyo. That was His duty para sana sa mga Jewish people. Alam nyo, ito. Wala itong chart na ito, wala ang dispensation of the grace of God. Di ba? Wala. Paano ito? Pagkabato, bilang kay Stephen, tribulation period ayon. Agad. Di ba? Dahil sana, no? Pag-akyat sana ni Jesus Christ doon sa langit, ang next na mangyayari sana is ano? Tribulation period. Ito sana ang mga apostolis na ito, after na ang Holy Spirit pumasok sa kanila, they will be empowered by the Holy Spirit and they will be baptized by fire sa tribulation period. They will be baptized with fire sa tribulation period. That is why they need a comforter during the time. Ikaw din naman, pupunta ka sa tribulation period, doon ka mag-preach sana sa tribulation period. Anong kailangan mo doon? Talagang kailangan mo ng Holy Spirit. Dahil hindi mo makaya ang panahon ng tribulation period without the Holy Spirit. That is why sabi ni Jesus Christ, "It is expedient for me. It is profitable for you, for me to go to heaven, to depart, so that I can send you the Holy Spirit that will comfort you." Because, alam ni Jesus Christ na after His departure, the next event that will happen, what? Is that tribulation period. Because, before the time, the dispensation of the grace of God, the mystery program, not being revealed. Kaya hindi pa alam. So, next in line is the tribulation period. Kaya yun yung pagkakaalam dapat. Alam mo, nung si Jesus Christ is nasa earth na ito, He was what? Fulfilling the prophetic program unto Israel. So, what was in His mind during the time? What is the next event that will happen? The tribulation period. That is why they need the Holy Spirit. Pinadala niya, umakyat na siya doon, pinadala niya, at nangyari yun doon sa Day of Pentecost sa Acts chapter 2. To empower them. Okay? To comfort them during the next event sana na tribulation period when they will be baptized with fire during the tribulation period. Okay? Yun yung nangyayari na yan. So, sabi dito, and there appeared unto them cloven tongues. While they were sitting, napuno yung house kung saan sila ng tawag dito, hindi na guro siya magkanto dyan. Yan na manuto na siya. And there appeared unto them cloven tongues like as of the
of fire, and it sat upon each of them. So, listen, be careful. Yung iba magtuturo na ang baptism of the Holy Ghost and with fire happened on the same day of Pentecost. No. Listen to this. Why? Bakit? It was the Holy Spirit. Ang Holy Spirit in the form of cloven tongue. No? Like fire. So, alam nyo, Holy Spirit, no? In the form of a wind. Then, again, during Christ's baptism, anong makita doon? Ng pagbaba ng Holy Spirit? In the form of a dove. Diba? Yun ang makita natin. Okay? So, at this moment of time, cloven tongues as of fire. So, hindi ito ang baptism with fire, but it was the Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit, and the form of the Holy Spirit during the time was a mighty wind and like a cloven tongue. Okay? So, sabi dito, upon each of them, and it sat upon each of them. Okay? So, next na makita natin dito is what? The recipient. The recipient. Sabi dito, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the spirits gave them utterance. Okay? The word upon each of them, pointing sa mga recipient ng Holy Spirit. Alam nyo, it is a false belief na nung dumating yung Holy Spirit during the day of Pentecost, ay ando doon sa lahat ng tao. Si kanino ay pinangako yung Holy Spirit during the time? Okay, tingnan natin sa Acts chapter 1. Sabi dito, for John, Acts chapter 1 verse 5, for John truly baptized with water, but he shall baptize with the Holy Ghost not many days hence. Kanino na i-promise yung Holy Spirit? Sa kanila ni Peter at sa kanyang mga kasamang apostol at sa mga believers, mga disciples, mga kingdom believers during the time. Members of the little flock during the time. Kaya nung pagdating noon ng Holy Spirit, nang maibaptize na sila with the Holy Spirit, sa kanila lamang dumating sila yung recipient, sila ni Peter at kanyang mga sama, hindi lahat ng tao. Dahil sa kanila lamang yun na i-promise sa mga nag-believe sa gospel kingdom that was preached by John the Baptist, that was preached by Jesus Christ, and that was preached by the apostles. Okay? Sila yung naka-receive ng Holy Spirit. Sila yung them. Okay? Dito, they are the recipient. Ano nangyari sa kanila? And they were all filled with the Holy Ghost. That was the time that the group of Peter was filled with the Holy Ghost and they received power during the time. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba na nung wala pa si Peter at ang kanyang mga grupo maka-receive, hindi pa sila na-baptize with the Holy Ghost, wala silang power? Takot na takot sila na baka patayin sila ng mga nagpumatay kay Jesus Christ? Walang-wala sila power. Tingnan mo. Ito yung palatandaan na wala talaga silang power during the time na wala pa sila mabaptize sa Holy Ghost. Tingnan natin. Matthew 17:16. Matthew 17:16. Ano sabi dito? Matthew 17:16. Pakibasa. And he brought him to thy disciples, and they could not hear him. Merong when Jesus Christ
sent His disciples, apostles, to preach the gospel of the kingdom. Anong nangyari? Ha? Para mag-preach sa mga Jewish people, anong nangyari? Dinala sa kanila yung isang may sakit. At anong sabi ng verse? Hindi nila napagaling. Bakit? Because during the time, the Holy Spirit not yet come. Hindi pa dumating. Hindi pa sila na-baptize with the Holy Spirit. Wala pa silang power during the time. Pero after that, alam naman natin na after nang mabaptize na sila with the Holy Spirit, Peter and his group, hindi na natakot mag-preach kay Jesus Christ kahit doon mismo sa city ng Jerusalem na dati takot sila, baka sila patayin. Anong ginawa nila? Doon mismo sa mga kalye ng Jerusalem ay wala silang takot na nag-preach doon about Jesus Christ, telling the people, He is indeed the Son of God. He is our Messiah. He is the King of Israel. Ano pang nangyari pagkatapos? Yung dating Peter na hindi makakagaling na may sakit, nung pumunta siya sa temple kasama si John, nadaanan niya yung lumpo mula pa ng pagkabata noon sa beautiful gate. Anong sabi ni Peter? Silver and gold have I none, but all I have, as I have, I give thee. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Yung lumpo na yon, bigla na lang tumalon-talon. Bakit? That was because of the power of the Holy Spirit that empowered them during the time after they were baptized by the Holy Ghost. That was a very beautiful work of God. Alam nyo mga kapatid, hindi basta ito ang nangyayari dito na na-witness ng mga Jewish people during the time. Okay? So sabi dito, and they were filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues. The very first sign that these people were empowered already by the Holy Ghost is the most needed na mangyari during the time is to give them what? Power to speak in other tongue. At mamaya malaman natin bakit yun talaga ang kailangan na power na magamit na binigay sa kanila ng Panginoon. Bakit? Alam nyo? You can guess. Bakit yun talaga? Speaking in tongue. Okay? So, nung dumating na yung Holy Spirit sa kanila, when they were baptized by the Holy Ghost, immediately, these people, was given utterance. Binigyan sila ng pagsasalita ng Panginoon in different languages. Halimbawa, si Peter, during the time, yung language niya na nasasalita, baka taga-Egypt. Ibig sabihin, yung sinasabi nila, yung words na lumalabas sa kanilang salita, kung ano ka mang nationality noon, yun yung madidinig mo. Okay? Halimbawa, nagsasalita si Peter, ikaw, si Manang, taga-Waray, si Manong, si Buano, si Brad, Kapampangan, si Ma'am Donna, ano pang ibang salita dito sa atin? Waray, Ilocano, Tagalog, Ilonggo, Sabacano. Pag nagsalita si Peter, yung nadidinig nila, yung language nila. That was the wonderful works of God during the time when it comes to giving them utterance so that lahat ng tao na doon during the time makakaintindi ng kanilang sinasabi.
That is speaking of tongues. Hindi yung speaking of tongues ngayon ng mga denomination, ha? Yung speaking of tongues ngayon ng mga denomination, nakakatakot yun, lalo na yung kanina ni Carillo. Naku, nakakatakot yun. Just gugma. O, ganun din yun. Diyan sa inyo. Diyan sa Kamalik. Pati ay Oo. nagawang. Ganun din yun. Pati yung aso dyan, natatakot pag nag-ano sila. Totoo, Brad, alam mo, those voices are actually pulling devils. Tumatawag yung ginagawa nila. Tumatawag sila ng devil. Ka-orango ba ito? Kahit na aso, naaamoy yung devil. Alam niyo ba yung may mga sounds na nagpo-call ng devil, ng attention, at ng ibig sabihin is gustong-gusto ng mga devil at gusto nilang tumira dyan. Alam niyo yung mga Chinese na yung binibitay na according to some, wala naman sa Bible yan, pero tumatawag daw yung devil. So, yung speaking in tongues nila actually is, they are speaking languages nung mga tao na ando doon nag-attend ng Pentecost or Feast of Weeks sa Jerusalem. Okay, so magtataka kayo, bakit napakaraming tao doon sa Jerusalem na siyang nagiging spectator of the wonderful works of God. Okay? Pouring of the Holy Spirit, then the recipient, the Jewish apostles, and yung mga members of the little flock. There were about 120 of them during the time. Tingnan mo si Jesus Christ, nag-preach for 3 years. Nauna pa nag-preach si John the Baptist, pero yung ando doon lang, hindi ko naman sinasabi na 120 lang talaga. Kasi kagaya nung na-meet ni Apostle Paul sa Acts chapter 19, na-save yun sa preaching ni John the Baptist. Diba? Wala naman sila doon sa house na yon nung mag-pour na ang Holy Spirit. Wala naman sila doon nung mag-baptize si Jesus Christ ang Holy Spirit. Kaya nga hindi nila na-receive pa yung Holy Spirit nung makita sila ni Paul sa Acts chapter 19. No? So, but it was only a very small number of people na na-save, no, within John the Baptist ministry and Christ's earthly ministry, at there were only 120 of them during the time. Okay? Nandun sa upper group, sa house kung saan sila nag-iipon. So, ito na. Yung mga grupo nila ni Peter, there were 120 of them, 12 apostles, no, including the 12 apostles, 120 of them, na nabasa natin yan, nung nakaraang, 120 lang sila. No? They speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Okay? The very purpose during the time, bakit biniglan sila ng to speak in tongues, because, verse 5, of the spectators that were there watching, listening them during the day of Pentecost. Napakaraming tao nun. Ha? Mirong sabi dito, yung mga tao nando doon, ha? Verse 9, basahin natin verse 9. Ito yung mga tao nando doon, galing sa Persian, iwan ko anong nation ngayon ito, no? Galing sa Medes, alam naman natin yung Medes yan, ito yata yung Iraq, and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, ito pala Iraq, Mesopotamia, and in Judea, and Cappadocia, in Pontus, and Asia, Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, may taga-Egypt doon, and in the parts of Libya, may mga lahi si Gaddafi doon, ha? No?
Libya pa rin hanggang ngayon, di ba? Yung nation na Libya. Ano pa? About Cyrene and strangers of Rome, Jews and proselytes. Ito yung mga tao na doon ngayon. Alam nyo, galing ito sa mga lugar, country outside Jerusalem, outside Israel, but they were Jews. Bakit? Kasi ando doon sila sa Jerusalem to attend the Pentecost, Feast of Pentecost, or Feast of Weeks. Alam nyo, there are 3 feasts, sa 7 feasts na ibinigay ng Panginoon sa kanila, there are 3 feasts na ang lahat ng lalaki na Hudiyo dapat mag-attend. Anong feast nyo? Alam nyo ba yan? Alam nyo? Sabihin nyo. Feast of Passover. Dapat lahat-lahat, ang mga lalaki, ano doon? Okay? Kaya nga tingnan mo sila ni Passover yun. No, pinanganak si Jesus Christ. Then, ano ba? Hindi, tabernacle pala yun. Pinanganak si Jesus Christ. No. Pentecost. And what? Tabernacle. Feast of Tabernacle. The last feast. The 7th feast. There are still minor feasts. No, but these 7 feasts are called the major feasts that these people are celebrating. Okay? So, Day of Pentecost required lahat ng lalaki na Hudiyo umattend sa Jerusalem. Kaya ang daming tao, lahat ng nakatira doon sa Egypt na Hudiyo umuwi. Kaya yung nung umuwi sila ni Mary galing Egypt, Feast of Tabernacle yun, nung pinanganak si Jesus Christ. Napupol yan September 15. Okay? So, umuwi yung taga-Egypt, umuwi yung taga-Mides, taga-Mesopotamia, taga-Pontus, taga-Asia, ang dami-daming tao sa Jerusalem celebrating that feast. So, ang iba sa kanila na mga Jew, no, ay hindi na marunong ng ibang salita nila. Yung salita nila, Egyptian na, yung salita nila, ibang nationality na, ibang language na, kaya kailangan na pagsalita nila ni Peter, ang madinig nila kanilang language para maintindihan nila. That was the wonderful works of God. Ngayon, hindi na kailangan. Wala nang speaking in tongues ngayon. Bakit? Mapag-aralan na natin yung mga language na iba. At natigil na yung mga gifts na yan. After na isulat na ni Apostol Paul ang kanyang Romans to Philemon. Okay? Yan yung reason kung bakit binigyan sila ng to speak in a different language. So, nasabi na natin, hindi yon, mali yon ang practice ng mga denomination ngayon. Pentecostals, oneness, at ano pang mga apostolic na nagpa-practice ngayon yan, hindi tama, they are not qualified, at hindi na nangyayari ngayon yan dahil in-stop na ng Panginoon yung pagbigay ng mga gifts sa panahon ngayon. Okay? So, verse 5, and there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. Yun. Ang dami-dami tao doon. Now, verse 6, and when this was noised abroad, nung mabalitaan na during the time, yung nangyayari sa kanila ni Peter at sa kanyang grupo, when this was noise, o nang maingay na at nabalitaan na nung nangyayari sa kanila, the multitude came together and were confounded. Damo tao, maraming tao ang dumating to listen unto them, speaking in different languages. Okay? And ano sabi dito? They
the people were confounded. Anong ibig sabihin ng confounded? They were astonished. Nagulat sila. Namangha sila. Bakit sila namangha? They cannot believe that these fishermen from Galilee, alam nila taga Galilee lang ito Bakit ganito? Nagiging magaling na sila. And when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his language. Verse 7, and they were all amazed and marveled, saying one to another, behold, are not all these which speak Galileans? Sabi nila, mga taga-Galilee lang naman ito. Bakit? Bakit parang wala silang believe sa mga taga-Galilee? Hindi naman siguro na wala silang believe is that yung wala silang believe because these people actually are member of the lowest part of the society. Bakit? They were only fishermen. Hindi sila makapaniwala. Mangingisda lang yung mga ito Bakit ang gagaling na nila? Paano sila nakapag-study ng iba't ibang languages? Alam mo, sa ating panahon ngayon, makapagsalita ka lang ng 5 languages, foreign language, ay magaling ka na. Kikilalanin ka na. Halos sasambahin ka na ng iba. Ang napakagaling nitong tao na ito, marunong mag-Spanish, marunong mag-German, marunong magsalita ng German, marunong magsalita ng English, magaling sa English, magaling mong salita ng Hebrew, magaling mong salita ng Greek. Kaya nga yung mga pastor ngayon, trying their best to speak Greek. Kasi yung Bible daw ay sinulat sa Greek. Para sikat na sikat sila. To convince their people that they are somebody because they knew how to speak Greek. But alam nyo, yung preserved word of God, hindi nakasulat sa Greek. It was written in King James Bible, 1611 to 1769. Umpisa 1611. King James. Alam nyo ba na yung si Satan keep on upgrading writing new Bibles? Tingnan niyo yung yung American Standard ngayon. Meron na namang upgraded edition. Bakit upgrade? Yung King James na walang upgrade. Kasi yan yung preserved word of God. Yung King James, hindi galing yan sa King James, Talagang perversion na naman yun. Bago na namang Bible ni Satan. To confuse, to deceive people. Para lukuhin ang mga tao. Okay? So, and they were all amazed and marveled one to another, behold, are not these which speak Galileans? Verse 8, and how hear we every man in our own tongue, wherein we were born. Some of the Jewish people that was present at the time in the day of Pentecost was born in other places, in other countries. That is why these are the people that scattered, the Jewish people na in-address na nag-scatter abroad. They are pilgrims in other countries. Okay? They scattered abroad. And yung time na yon is the best opportunity
for the group of Peter, the leaders of the kingdom of the church of the little flock, to preach the gospel of the kingdom during the time. Why? Because andon nga sila lahat sa Jerusalem nakaipon during the time to participate in the celebration of the Feast of Weeks or Pentecost. No? Sa araw ng Pentecost. So, yun na nga. Itong mga tao na to is galing sa Persian, Medes, Elamites, and that dwells in Mesopotamia, in Judea and Cappadocia, in Pontus and Asia, Phrygia, Pamphylia, in Egypt and in parts of Libya, about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes. Yung proselyte, mga Gentile, may Gentile pala doon? Yes. Pero mga Gentile, but they are already Jewish citizen. Ha? Alam nyo, huwag kayo magtaka kung bakit mayroong Gentile o proselyte na tinatawag. It is very common even nowadays, sa time natin, na kagaya ng anak ko ngayon, ano doon sa UK, sa London, London, ano na yun? London na yun? United Kingdom citizen na yun. Kasi nagiging citizen na sila, binigyan na sila ng citizenship doon. Kaya yung apo ko, na pumunta natin nila dito, citizen yun doon. Pero Pinoy yun. Kagaya din yung mga Hudyo dati. Doon sila na isinilang sa ibang lugar, outside Israel, kaya naging citizen sila doon. At yung mga Gentile naman, citizen sila ng other country. But, ano nangyari sa kanila? Na-apply sila ng citizenship sa Israel. Kaya naging citizen sila ng Israel, ang tawag doon, proselyte. Okay? Nagiging Jewish citizen na sila. And at the time, yung sabi sa Bible, yung mga nag-proselyte were given also the same privileges to the Jewish people. Kaya kung yung mga Gentile doon na nag-proselyte, pwede na rin sila maligtas kung ano yung pamamaraan na maligtas ang mga Jewish people. Okay? Basta nag-proselyte na sila. Nag-change na sila ng kanilang citizenship. Ganon yun. Then, sabi dito, verse verse 11. Sabi dito, Crates doon, sa isa pang lugar ng Crates and Arabians, may mga taga-Arab din doon. No? We do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. It was described, yung nangyayari noong panahon na yon, na nag-speak sila in tongues, no? Dinidescribe ng verse na ito that it was a wonderful works of God. Alam mo, listen to this. Sa tingin ko, bakit tinawag ito na wonderful works of God? Dahil yung pagsasalita nila ng tongue in other tongues, that was God's way of reaching the Jewish people at the time, no? Na nagsasalita in other tongue. Pamamaraan yung Panginoon para abutin sila, maintindihan nila yung kaligtasan kung paano maligtas noong time na yun. At alam naman natin na there were 3,000 souls that got saved during the time. And they were added to the church that was already existing during the time. And that church was called the Little Flock. Doon sila inan. Tingnan mo mga kapatid, bakit napaka-wonderful work of God ito? Dahil sa tungkol doon, sa binigay ng Panginoon na power sa kanila through the Holy Spirit, na reach out yung mga 3,000 souls. Tingnan mo nga naman nangyari. 3 years, for 3 years,
na ministry ni Jesus Christ, there were only how many ang naligtas? 120 doon. Nag-ipon sa house na kung saan dumating ang Holy Spirit. But in this day, itong araw lang na to, mag-ilan yung na-save? 3,000 souls. Because of that empowerment by the Holy Spirit that was given to the members of the little flock. Tingnan mo naman, hindi ba wonderful yun? That these people were used by God to speak in different language, thus just to reach out to those people. Alam mo, pagkatapos nito, itong mga tao na ito, pagkatapos ng Day of Pentecost, uuwi na yun sa kanilang mga nasyon. Uuwi na yun. At napakahirap, exhausting, no? Na ma-reach out pa ito, punta sa kanilang mga nasyon. And at the same time, napaka-delikado kung hindi ito naligtas ang mga 3,000 souls na ito, na baka hindi pa ito maligtas. Bakit? Because the Jewish program, the prophetic program during the time is about to and temporarily postpone. Pwede, kung hindi ito naligtas, pwede sila hindi na maligtas. Hindi na sila ma-reach ng gospel of the kingdom. But through this wonderful work of God, naabot sila, naligtas sila, because of that empowerment of the Holy Spirit for that, to the 12 apostles and their companions, that enabling them, giving them the appearance to speak in other languages. There were 3,000 souls saved during that day, and were added to the church. Yung pag-preach na yan, hindi ba wonderful yan? Alam nyo. Ito, kunting ano lang yan. Tayo parang hindi tayo, parang sapayan lang sa atin o sa ilong mo. Parang sa Tagalog, parang baliwala lang yan. Parang wala tayong concern sa kaluluwa. Pero God Himself, it was God's work Himself. Yung God ba nangangailangan ng kaligtasan? Hindi. Pero tingnan mo, sa Kanya pa rin daw trabaho ito. It was the wonderful work of God giving them, empowering them, so that these people will be reached by the gospel of the kingdom para maligtas. Ibig ko sabihin ganito, sa atin, bakit hindi tayo nagbe-burden sa kaluluwa ng tao, sa mga anak natin, sa ating mga kapitbahay? Alam niyo, kung bigyan niyo lang ng pansin, tutulungan lang natin ito. Ang didiyan lang yung mga tao, hindi naman yung kailangan lumalipad yan ng kapitbahay niyo. Yung mga anak na yan, pwede yung sabi ganina ni Manang, kasi sila, nagbibigay sila ng pera, ginagamit. Kayo ba wala kayong resources para gamitin nyo? Para man lang matulungan niyo yung anak niyo, mga kabataan niyo sa lugar niyo, yung mga kapitbahay niyo. Kung kailangan talaga pamasahian yan, ako talagang kailangan. Ako ba talagang kailangan para mapamasahian yan sila? Let us be mature as members of the body of Christ. Yan yung purpose kasi bakit naligtas din tayo. So that we can be a minister of reconciliation, ambassadors for Christ. Gamitin naman natin yung resources natin. Alam ko naman yung meron din tayo niyan, di ba? It depends lang kasi sa love natin, sa gugma natin, pagmamahal natin, sa kaluluwa, pagmamahal natin, sa mga neighbors natin, sa mga loved ones natin. Hanggang na lang saan ba yung pagmamahal natin? Material na mga bagay? This is the most important. This is the wonderful works of God. Kahit na Diyos nasa langit, si Kristo nasa langit, ang God the Father, but nagtatrabaho sila, giving them power during the time so that they can perform the wonderful works of God, saving souls. What are we doing, members of the body of Christ?
mga ano natin, mga bagay dito sa mundo. Yan bang after natin? We are not of this world. We are just pilgrims. We have spiritual blessings above there in the heavenly. That should be our focus. Hindi ko rin nasabing hindi tayo mamumuhay dito. Kahit ako nagtatrabaho, kahit kami nagtatrabaho upang masuportahan yung mga kailangan namin. Hindi ko sinasabing hindi tayo magtrabaho. Magtrabaho tayo, but let us also use the resources for the wonderful works of God. This is wonderful works of God, reaching people by the gospel. In their time of Peter, by the gospel of the kingdom, today, in our day, we are reaching people, the wonderful works of God, to reach people by the gospel of the grace of God. Hindi na kailangan nating mag-mission. Matthew 28, hindi yan, stop yan. Walang mangyayari na Matthew 28. Go ye all unto the world. Hindi nangyari yun at hindi na mangyayari yun. Walang nangyari na ganon. Because the tribulation period being postponed. At yung mga sinabihan na dapat gumawa nun nangamatay na at hindi na nila ma-perform yan. Because they were dead already. Tayo ngayon, we are still alive. We can perform the wonderful works of God in our time, in this dispensation of the grace of God, as ambassadors, and what? As members of the body of Christ, as ministers of reconciliation. Let us do the wonderful works of God. Okay? Alam nyo, hindi naman sa pag-ano, pero pasalamat din ako sa mga members o sa mga nasa abroad na nag-ano sa atin, nag-join sa ating fellowship. Although they are online, they are so active, reaching souls, no? Helping the ministry. Kung gagawin natin sa mga bata yan, awag na lang dito, sa meeting na lang tayo. Okay? So, yan yung study natin ngayon. The pouring of the Holy Spirit, the recipient, hindi ko tayo magkamali, the group of Peter, the members of the little flock, that was there only in that house during the time. Yung mga wala doon, hindi din sila na-feel ng Holy Spirit. Okay? Dahil wala sila doon. It was a very event that occurred in a specific place. There, in that house. Doon lang nangyari yun yung time na yun. Kaya makita natin, yung nabaptize ni John na kasalubong nila Peter sa Ephesus during the time, no? There were 12. Wala silang Holy Spirit. Bakit? Wala sila doon sa house na yan ang mangyari yan. Okay? So, alam mo, napaka ano ng mga spectator na ito. Napaka-bless nila during the time. Naando doon sila mismo sa Jerusalem during the time. No? Napaka-bless nila. Bakit? The opportunity for them to be saved was very high. Napakataas na average during the time na ma-save sila. They were able to briefly understood what was spoken unto them during the time. No? Intindihan nila dahil they heard them in their own tongue or language. Okay? Kaya tingnan mo ang daming kanilas because of that wonderful works of God. And later on, makikita natin na hindi lang pala gifts of tongue ang naibigay sa mga apostoles during the time. Pati ang pag-heal ng mga may sakit, pagpapalakad ng mga lumpo, pagbuhay ng patay, ay
nasa kanila. Kaya tingnan mo, nabuhay si Peter, nabuhay ng patay. Si Paul, nabuhay ng patay. Okay? So, abangan ninyo yung ating mga online studies, Bible studies, every night, kung pwede lang, gabi-gabi. Dahil napakaganda ng mga doctrinal topic na ating pinag-aralan. So next week, ay sasagutin ko yung tanong ni Sister Jane, Grateful Jane, at ni Jigs. Ano yun? Jigs, ano yung surname niya? No? Paano ba yung Matthew daw 28? Dahil baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Wala din ba tubig doon? Sasagutin natin yun in proper time next week. No? So, abangan yan. Dahil napakaganda na yun. Yung Great Commission na sinasabi nila. No? Actually, kung babasahin lang natin sa Bible, the truth is that hindi nangyari yun. At hindi na talaga mangyayari yung Great Commission na yun. Ang gumagawa lang yun yung mga baptist. Sila yung nag-mission. Okay. Okay? So, thank you so much. Ano? Medyo maganda, madami tayo ngayon. Although marami pa rin absent. Ako, sana wag naman kayo. Ito yung konting ano ko. Let us pray muna. Let us pray. Let us close in prayer. My Lord, salamat sa mga kapatid that are here at sa mga kapatid that are online na nakijoin sa amin, pagbigay ng kanilang time. Salamat God Lord sa mga verses na pag-aralan namin. Salamat sa opportunity na makastudy kami ng series sa Book of Acts habang naghihintay kami ng panahon ng blessed hope na darating sa amin, pagkuha mo sa amin dito. Matipin po kami na kung pwede lang, iyo pong masuplayan ang mga kailangan namin spiritual, pamamagitan namin pag-aaral, material na pangailangan ng mga kapatid namin, at lalo na po ngayon kay CD na nasa hospital, we are praying po. Kung pwede lang, Lord, ipagdalingin mo naman siya ng mabilis. Kung po malisin naman, kundi ang mga gastusin po ng mga kasawa, subong bilang kanilang mga luto at pray. In Jesus' name, Amen.